What's up mga ka-G? Nandito ako sa may Boso-Boso, no? Alam nyo na kung saan papunta tong ride na to. So today papunta ako ng Marilake. Ang sad part ay maulan. So I was hoping, no, sa taas ng bundok hindi masyadong maulan. Pero pag tinignan nyo yung langit, ang dilim. So ayun, bakit nga ba ako magmamarilake today? Gusto ko lang alamin kung delikado ba talaga sa Marilake. Hindi, joke lang, alam ko naman. Para lang to sa mga hindi pa nakakapunta or nagbabalak pa lang pumunta sa Marilake, no? Sasagutin natin yung tanong na delikado pa talaga sa Marilake. Ayun, so sa mga hindi pa nakakapunta at mga hindi pa nakakaalam, no, Marilake, isa yan sa mga hotspot, no, sa pagmumotor. Bakit siya naging hotspot? Kasi puntahin siya, maraming mga gandang lugar at maraming na-aksidente, no. Nakilala to sa mga gantong klaseng mga pangyayari o mga videos, no. Pero again, sasagutin natin yung mga myths and truths about Marilake, no, kung bakit nga ba may mga ganyang nangyayari. So stay tuned, no. Kita-kita tayo dun sa taas. Oh God, ang ulan! So ayun mga ka-G, no, bago natin alamin lahat, what makes a road very dangerous nga ba? So ano nga ba yung mga factor kung bakit natin nasasabi na delikado yung isang lugar o daanan? First is, siyempre, road condition, no? Kagaya nito, madulas ba yung daan pag nababasa? Mabuhangin ba dyan? Marami bang mga batong nalalaglag kung bundok na yan? May mga dumadaloy bang tubig? Mga ganong klaseng factor. Or yun, another thing is kung ano bang klaseng kalsada yan? Makurba ba dyan? Marami bang straight? Palubak? Yan, isa yan sa mga factors din kung bakit nagiging delikado yung kalsada. So, another thing, no, isa rin sa mga factors kung paggabi ba, masyado bang visible ba yung lugar? Paggabi, may mga ilaw ba? Kung umaga, masyado bang makapal yung hamog? Mataas ba yung visibility? Siyempre, yung number 4 eh yung behavior sa mga dumadaan. So again, kung mahabang stretches, no, expect mo na yung mga waswasan dyan, no. Mahina yung 120 takbuhan kung ganyan ang mga stretches ng daan. Susunod dyan yung kung masyadong magaganda at matatalim na kurbada tapos talagang spaltado, andyan na yung mga talagang dumidiin sa kurbada. So yun, I think that's one of the factors din, no, kung bakit nagiging delikado dahil sa behavior ng mga dumadaan na tao. So actually nung di pa ako nagmomotor, nagbabike pa lang ako, sinabihan ako ng tatay ko na wag na akong pumunta dito kasi nga yan, ang dami kang nagdidiinan sa kurbada. Well, wala namang problema doon, no. Bilang ako, hindi ako magaling dumiin sa mga kurbada, no. Pero sa akin, siguro kung nagmomotor ka, sige, okay lang. Pero yung mga tipong 10 times ka nang pabalik-balik para lang dumain sa kurbada, para lang ma-picturean, well, I have nothing against doon sa mga bumipitik, ha. Actually, isa sila sa mga dinadayo dito, no. Pero yung sasadyain mo na 10 times ka nang pabalik-balik, didiin ka, parang hindi na nagme-make sense, eh. Para saan? Like, diba, kung gusto mo lang ma-testing yung mga skills mo, sabi nga nila Sir Sa, dumain ka sa racetrack. Eh sasabihin ng iba, wala kaming pang racetrack, eh ganito, eh. Kung wala kayong pang racetrack pero yung lakas ng loob nyo dumain ng dumain, tapos ma-aksidente kayo, ibig sabihin may pampa-hospital kayo, diba? So, diba, hindi talaga nagma-make sense, no? So, ayun, nandito ako para ipakita, no? Actually, umakyat ako ng weekdays dito sa Marilake para ipakita sa inyo kung gaano kabanayad mag-ride dito. Sobrang sarap mag-ride dito pag wala kang nakakasabay na mga ganong klase, diba? I mean, hindi ko sinasabing hindi ka ma-aksidente, pero tingnan mo na lang, no? Tingnan mo na lang dito sa video ko kung gaano kasarap dito mag-ride. So, ayun, kita-kits tayo dun sa pag-i-stopan ko. Mag-ride muna ako. Banayad music, pasok!
delikado talaga sa Marilaki. Bakit? Kasi ang pagmumotor naman talaga namang delikado yan, no? Ang chances mo dyan ay 50-50. 50 ma-aksidente ka, 50 safe ka. Pero again, sa lahat ng bagay or sa kahit anumang ginagawa mo, yung risk ay pwede nating i-reduce kung nag-iingat tayo. So ang pag-iingat, saan ba yan mag-uumpisa? Siyempre sa mga sarili natin, no? Kung wala yung mga kagaya ng mga diin ng diin sa mga public roads, no, sa totoo lang okay lang sa akin eh. Kasi ako naman minsan, guilty naman ako dyan. Dumidiin din ako paminsan-minsan, hindi lang kasing galing nila. Pero alam mo yun, yung 10 times ka nang babalik, 20 times, para sa akin hindi na aksidente yung mga ganung klase eh. Parang idinidiin mo na yung sarili mo para ma-aksidente or maka-aksidente ng iba. So it's a no-no. And siyempre hindi lang naman ako ang nagsasabi, it's against the law. Bakit nga ba may mga pumupuntang HPG dyan or mga LTO officers dyan? Kasi hindi talaga siya, it's reckless driving. So wag nating gawing racing mountain yung Marilaki. This is a rider's haven, kung saan ito yung pinakamalapit sa metro na pwede kang kumonect sa nature, no? So again, kung kaya nating mag-refrain sa mga bagay-bagay na ganyan, no, iwasan na natin. So ayan, no, sa mga hindi pa nakakapunta ng Marilaki at nagbabalak pa lang pumunta, no, ride safe sa inyo, no. Huwag nyo nang gayahin yung mga makukulit magmaneho. So I recommend na pumunta kayo dito ng weekdays. Wala kayong masyadong makakasabay ng mga kolokoy. And isa pa, ma-enjoy nyo talaga yung nature, no? Makaka-connect kayo sa nature. Yes! Ang deep na na. Pero ayun nga. So ngayon, dediretso muna ako ng Infanta. Matatambay ako banda sa may Santa Maria para maghabol ng sunset. So kita-kits tayo doon bago ko tapusin yung vlog. Let's go! Ayun guys, no, nandito na ako banda sa may Infanta. So napag-decidean ko na lang na baka di na ako magpaka-sunset dun sa may Santa Maria. Parang mas gusto kong abot ng dilim dito sa may dati na yung pinag-check-inan sa Laview. Grabe yung fog eh, oh. Sarap magkape dito for sure. So let's go. Hey. May hot choco, kuya. Sige. Latte hot. Chocolate yun. Sige yun. Kuya, may iwas kayo kay sir? Chocolate. Nakabit ka pa, sir. How much yun? 300. Okay. Thank you. Yeah. Oh, na nga ba to?
maraming salamat nga pala sa mga nanood ng mga una kong vlogs, especially sa mga kakilala at mga kaibigan ko, no? Sobrang appreciated ko kayo, alam niyo yan. Sana magtuloy-tuloy pa yung mga suporta nyo, no? Marami pa tayong nakahandang biyahe para sa inyo. So hanggang dito na lang, dito ko na lang tatapusin yung vlog na to. Again, sa susunod na may mag-aaya sa inyo mag-ride, wala kayong ibang sasabihin kundi